yung sa Cagayan Valley, umalis sila sa FGF. Pero nagpaalam sila sa akin na, sir, mahal ka namin, sir. Tapos magtatayo na lang kami ng sariling grupo. Pero ikaw pa rin ang supremo namin. Yun yung sabi. Sabi ko, okay lang yun. Wala naman tayong dito. Hindi naman tayong, walang masamang tinapay. Ang objective natin, isa lang, na maprotektahan natin yung mga kababayan natin. Sa wartime at sa peacetime, pagka kinakailangan ipaglaban yung dignidad ng taong bayan, ng mga Pilipino, yung mga natin, yung mga karapatan natin, paglaban ng katotohanan at ang karapatan ng bawat isa. So, nandyan lang dapat kayo. Regardless kung anong grupo nyo. Meron kang Filipino Guerrilla Forces, merong Filipino going forward, Filipinos going forward, Filipinos growing, forward. Iba-iba may mga iba-ibang sumangay. Tapos yung pinag-usapan namin ng kaklase ko, na Filipinos, ang pangalan nun, Guardians of Freedom. No? Kahit saan kayo sumali dyan, nasa inyo yun. No? Nasa inyo yun. Ang isipin nyo is yung objective. Isipin nyo is yung kabutihan na magagawa ninyo. It's all voluntary. So, kung hindi kayo panatag dun sa FGF at mas gusto ninyo dun sa FGF, Filipinos into goat farming, FGF din yun. Filipinos into goat farming, doon kayo, paalaga kayong kambing. And makatulong kayo kasi dispersal ng mga kambing. Isa yan sa iniisip namin nun na bawat region merong preparasyon sa pagkain kasi wala nag-iisip. At least, o kung may kakulangan sa pag-iisip, mas maganda gawin natin. Malayo pa tayo. Kung bigla nagkagera yan, next month, wala tayo. Pero, kahit papano, makakaraos tayo kasi hindi kagaya ng World War II 268,000 lang ang guerrilla all over the Philippines. Ngayon, meron tayong milyon No? Ngayon yung mga walang bilib, di bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Basta ang Filipino Guerrilla Forces, at kung anumang FGF yan, Guardians of Freedom, Filipino Guardians of Freedom, Filipino into goat farming, Filipinos going forward. Una-una na lang kayo sa SEC, no? Una-una na lang kayo. Yung iba kasi gusto mag-register regardless kung ano yung political affiliation nyo, kay BBM kayo o kay Duterte kayo, you agree to disagree over certain issues, pero just think Filipino. Yun ang malaga, Filipino kayo. Hindi dapat magsiraan, hindi dapat bangayan. It's all voluntary work. You can say, ayoko na. Wag na. Ganun lang yun. Walang sama ng loob because it is voluntary. Gaya na sinasabi ko nung umpisa, you join because you want to join. You believe that if you join, you're part of an organization, now 1-year-old, na para sa bayan, para sa Diyos, para sa kinabukasan ng mga pamilyang Pilipino. Walang masama doon. So, kunyaring nagsawa kayo, o sumama ang loob ninyo, o sa tingin nyo, kinakailangan magpahinga kayo, pahinga lang kayo. Walang masama doon.
And being part of the guerrilla forces, being part of FGF, nandiyan kayo para magsakripisyo. Hindi compulsory pagsakripisyo. Yung standard ninyo pagsakripisyo, kung anong kaya ninyo. Yung iba nga nating mga kasama, mga OFW nga natin, kahit gipit din sila, nagpapadala sila kahit papano. Yun yung help nila, yung suporta nila. Sinasabi nila yung mga pamilya nila, o dito kayo, panoorin niyo yung mga vlogs. Malaking bagay yun. Kahit wala yung presence ninyo, maraming salamat sa inyo. Yung mga Pilipino naman nandito, kahit papano, nakakaano sila, nakakapagparami. Yung iba nahihirapan kasi maraming pilosopo. Walang kaso. Walang kaso. At least you're trying. Yun yung ano doon. And we are grateful na nandiyan kayo na walang pilitan. Being part of the organization, whether whatever organization, yung sa Region 2, no? Yung kay Commander Julio, ewan ko anong pangalan nila, no? And then tung sa ibang ibang areas, mag-ano lang kayo, mag-organize kayo, magparami kayo. So yun yung message ko, no? Masamang pakiramdam ko isang araw, kaya hindi na ako nakaano. Anyway, nagkaroon naman ng celebration, packets. Hindi ako pabor, konti-konti lang, iba-iba. I was hoping na magkaroon tayo ng celebration. That was the plan. Magkaroon tayo ng nationwide na thing na wala naman, hindi naman garbo, kahit kamote lang kainin natin. Ang malaga, magkakilala tayo. Sorry decline. Sorry sir. Tawagan kita. Ang ano doon, mahalaga doon ay magkakilala. Sino yung mga commander sa area nato, sino yung mga members, at makilala nila ako, makilala nila si Bukay, makitang personal, magkapapicture, at masabi kung ano yung mga ano natin, emphasize. Ano ba tayo? Sino ba tayo? Ano ba ang kahinat na natin? Ano ba yung ating adikain? Ganon. Hindi yung kagaya niyan, nolcom lang, nolcom. Wala do sa iba. Kaya nga, it should have been a nationwide thing. Next na lang, next anniversary na lang. So you organize for the good of the people, for the good of this country. You grow so that hindi yung pakonti-konti lang. You grow. Every day you grow. Halaman yan eh. You start from a seed, the seed of good intentions. And then umugat kayo. Meron na mga commander, meron mga members nationwide. You grow. Magkaroon kayo ng mga sanga, magkaroon kayo ng mga dahon. So, yun yung dapat mangyari. We prepare. Ayaw natin ng gera, pero mas maganda yung handa tayo para sa gera. So, kahit papano, you arm yourselves. Walang masama. It is a basic right that you defend yourselves. Masama yung mag-armas ka and then gamitin mo sa hindi tama, sa pagnanakaw, sa mga... Kaya nga pinapayagan ng PNP ang yung mga possession of firearms, kaya may LTOP eh. So gamitin nyo yung mga pinapayagan natin, tayo rin naman may gusto noon, we can arm ourselves. In the event na kinakailan depensa mo yung sarili mo, yung pamilya mo sa bahay, at may pumapanik na drug addict, na marami nga yung drug addict, kaya mo depensa ang sarili mo, barilin mo, ganon. Okay, we only not prepare for war, we also prepare for the current situation, kung ano yung takbo ng gobyerno, kung ano yung takbo ng kriminalidad, kung ano yung mga nangyayari. So we prepare, ang common ground niyan, whether it is in war or it is in internal strife, you prepare for your families, to defend your families. Okay, malinaw yun, di ba?
Walang labag sa konstitusyon. We inspire, no, each other. Hindi yung magsiraan tayo. We inspire each other. Kung ano yung kakulangan, akayin natin, turuan natin. Kung ano yung maganda, give a pat in the back. Uy, ang galing mo, hindi ko naisip yun Yung ganun ba? You inspire each other. Sa FGF, kahit sa amang FGF, we inspire each other. Okay? You tell kung ano ang mali. Sabihin nyo kung anong mali. Sorry, sir. We inspire each other. So, yun. Baka importante. Sige, babalik ako. Balik ako. Malaki pa naman ito. Tapos, sige, sa paragraph. We nurture. Ang gusto ko sana na style ng leadership na mamamayagpag sa organization ng FGF ay nurturing type of leadership. Inaakay mo yung mga kasama. Yun dapat. Hindi yung pagka merong mali, mali. Paano tayo mag-improve niyan kung kunyari tayo lang sa itaas ang tama? Hindi tama yun. Dapat akayin mo yung mga commander. Akayin mo. Mga iba dyan, military, iba dyan, civilian. Paano natin? We cannot expect so much from our commanders who are civilians. Simply put, we cannot expect so much from our members who are civilians. That's why akayin natin. Kaya nga sabi ko, yung mga commander na military, wag nang lalaban para kayo mismo, mga commander na military men, maturuan nyo, yun ang mahalaga. Wag na kayo makipagbakbakan. Ang mahalaga is yung maituro ninyo yung mga ano ninyo, yung mga kaalaman ninyo. We nurture, no, each other. Parang aalagaan natin ang isa't isa. Pag kami namatay, tulungan. Yung pamilya, pag may nagkasakit, tulungan. Yung tao, yung miyembro. Kung meron siyang kamag-anak na nasaktan, tulungan. Yung ganon, we nurture each other because we are part of a group who understands people. Who understands kung ano yung dapat mangyari. We are not like the other Filipinos na walang pake sa kapwa. Kagaya mga nasa gobyerno ngayon. We are the kind of people dito sa FGF na iniisip yung kabutihan na nakakarami. Yung kabutihan ng mga pamilya natin, ng mga Pilipino. Kaya kung kaya natin na itaguyod natin yung FGF, no, in whatever FGF, kahit goat farming yan, Filipinos into goat farming, Filipinos going forward, Filipinos guerrilla forces, Filipinos into Guardians of Freedom, Filipino Guardians of Freedom. Ano pa ba yung iba? Filipinos ek-ek. So, kanya-kanyang kanya-kanyang bossing yan, pero merong tawag dito. Merong isip na you are nurturing each other. Nurture, alagaan mo. No, you grow as a group. While you're growing as a group, you grow relationships. Hindi yung terminal. No, terminal, hindi sa bus. Terminal na konting lang, tigil na. At kung napasukan ang FGF ng mga kumunoy, ng mga Pilipinong bayaran para lang malaman kung ano yung plano ng FGF, nasa sa inyo yun Umalis na lang kayo sa grupo or kundi kaya, seryosohin niyo yung pagkakasali niyo sa grupo. Kung ipapahamak niyo yung grupo, bahala kayo, pahamak niyo yung grupo. Sa impyerno naman punta niyo Pero ang alam ko, malakas ang grupo nato, malakas ang FGF sa Panginoon. Kaya hindi kami marami na kami, sobrang dami na ng FGF para supilin. Hindi niyo masusupil ang FGF. Gobyerno, hindi niyo masusupil ang FGF. Marami ang FGF. Okay. We protect, we lead
we lead our people. We lead our families. So we lead the Filipino people if kailangan during situations na parang wala nang pag-asa ang mga kababayan natin. We lead them. And make sure na gumanda ang buhay nila. Yun yung FGF, no? What's all about. We protect our families and our people. We protect our families and our people. Maliwanag. Kung ano man ang nagbabadyang sakuna, anong nagbabadyang masamang, masamang palad ba yun? Ay nandun tayo para ayudahan ang ating akayin ng ating mga kapwa Pilipino. We fight for what is right. Ipaglalaban natin ang tama. No? Kung ano yung tama. Yung karapatan, yung katotohanan, katarungan, at yung kinabukasan ng bansa natin, ng mga bawat mamamayang Pilipino. Kinabukasan. Hindi natin hayaan, hindi dapat natin hayaan na mauwi ang Pilipinas sa alanganin. Kaya nga tayo nandyan. Regardless kung ano yung politika na nakapaligid sa atin, nandun tayo para sa taong bayan, para sa pamilya natin. Hindi natin pwedeng pabayaan. We cannot. We cannot be stagnant. We cannot lie na unconcerned. Hindi pwede. Kinakailangan tumayo tayo. Kung kinakailangan tumayo tayo. Pagka tumayo yung taong bayan, lumaban yung taong bayan, nandun tayo. Kasi poprotektahan natin yung taong bayan. What is just, katarungan nga, and for our rights, yung ating karapatan. Sa tingin nyo ba ngayon, yung karapatan ng mamayang Pilipino ay nasa tama, hindi sinusupil, o mas matimbang yung karapatan ng mga kababayan natin ay binibira? Hindi tama na yung magsalita ka, inaano ka, ikukulong ka, kakasuhan ka. Eh yung sinasabi ng mga kapwa Pilipino natin, lalo na yung mga leader o kaya yung mga nagbablog, ay ginigising nila ang mga kababayan natin at sinisita nila ang gobyerno, nagsha-shoutout sila. Wag ganyan. Karapatan namin na ipagtanggol namin yung sarili namin. Karapatan namin magsalita. Karapatan namin sitahin kayo. Mga walang yan kayo, marami ng droga ngayon. Marami ng droga. Hindi pwede yung ganito. Marami ng nakawan. Naubos yung kaba ng bayan. Abusado kayo masyado. Tama yung sigaw natin. Kaya karapatan natin yun. Hindi pwedeng tanggalin yung karapatan na yun. Nasa konstitusyon yun. At sinumpaan yan ng mga tao na naninilbihan sa gobyerno na sinusweldohan natin lahat. Kaya mali yung papayagan natin na yung karapatan ng bawat Pilipino na magsalita at ipaglaban yung tama ay susupilin lang. Okay? Maliwanag ano? We fight for our rights. Paglaban natin ang karapatan natin. The right to due process, the right to be right to be presumed innocent until proven guilty in a court of law. Tama ba yung ginawa kay Duterte na hindi siya kinasuhan dito sa Pilipinas? Hindi siya kinasuhan dito. Kung ano-ano yung sinasabi nila, EJK, 30,000 na pinatay. Nasaan yung mga complaint? Ipasa ninyo, iano ninyo yung kaso dito sa korte natin. Meron tayong sariling korte, ba't tinakailan siyang dalhin doon sa abroad? Itong mga walang yang itong sa gobyerno, iniisip nyo kasi ang Duterte ay masyadong kalaban, malaking kalaban sa politika. At siya ngayon, inaano nyo, nineutralize nyo. Ang sinusunod nyo ngayon, si Inday Sara. Tama ba yon? Mga walang yan kayo, pinahiram lang namin sa inyo yung karapatan, yung power.
Tapos ngayon, kung mag-aasta kayo, kala ninyo kung sino kayo. Dadating yung araw, babawiin namin yung power na yan. Babawiin namin yan. Dadating yung araw, lahat kami tatayo. At kami ang maghuhusga sa inyo. Hintayin nyo yun. The day of reckoning. Hintayin nyo yun. Kala ninyo kung mag-aasta kayo, mataas pa kayo sa kalabaw. Pinadapo lang kayo sa likod ng kalabaw. Kami yung nasa bukid, kami umaararo, kami yung nahirapan araw-araw. Tapos kayo kung mag-asa kayo, kung yung gastos ninyo sagot ng taong bayan. Ikaw nasa Malacanang ka, bongbong. Kayong mga nasa Kongres at Senado, wala kayong mga pakinabang. Pero ang yayaman ninyo. Kayong mga nasa military, AFP, tsaka PNP, kung mag-asta kayo, we will protect the Filipino people. Nasaan na kayo? We will uphold the Constitution. Nasaan na kayo? Dadating yung araw na yung taong bayan magsasawa ng kakaasa sa inyo. Magsasawa, umaasa sa inyo, pero wala. Dadating yung araw na yung taong bayan tatayo mismo, hindi na aasa sa inyo. Malapit na yon, yung araw na yon. We stand up for the oppressed. Right now, the Filipino people is being oppressed. Yung iba nag-enjoy, magago bayaran Pero karamihan ng Pilipino ngayon is being oppressed. Hindi ko nga sigurado sa kakainin mo We protect our freedom and move forward towards a vision of a great country. We protect our freedom and move forward towards a vision of a great country with all the ideals and aspirations of true Filipinos. Nasa preamble yan. Hindi natin dapat isantabi yung mga karapatan natin. Hindi natin dapat isantabi yung kagustuhan natin at tahakin yung ating destiny, yung ating kinabukasan ng mga anak natin at mga future generations sa Pilipino. Ang gusto natin tahakin ay yung isang magandang bansa, isang maunlad na bansa, isang bansa na bilang isang Pilipino ay makataas noo ko na masasabi ko na ako isang Pilipino. Maganda doon sa bansa natin. Ngayon, nakayuko tayong lahat. Nakakaya ang bansa natin. Kurakot, abusado, droga, komunista. Kawawa tayo. At kung hindi natin paglalaban yung karapatan natin, hindi natin paglalaban yung ating kinabukasan, mauwi tayo sa wala. Dahil sa kagagawan ng iilan lang na mga walangyang hinayupak na mga politiko na yan. And with God's guidance, wisdom, and protection, we shall prevail. God's guidance, lahat na nangyayari ngayon, lahat ng sinasabi natin, lahat ng isinisigaw natin, tayo ay binabantayan, tayo ay inaalagaan ng langit, we are being led by God into a situation na makakaraos tayo. We have God's wisdom. Binibigyan na tayo ng talino, binibigyan niya tayo ng idea, ng pag-iisip kung saan tayo dapat pumunta. And we will have to inspire each other, we will have to lead our people towards that greener pasture na hindi ganito. Sila lang ang yayaman, sila lang makikinabang, samantalang tayo ang naghihirap. Okay. So, kanina, nung nasa palengke ko, nakita ko sila Aling Maharlika, yung una kong in-upload na video. Panoorin nyo na lang. Maawa ka Ang Aling Maharlika, 76. Si Aling Cathy, parang magkasama si Maharlika at si Cathy Binag, nasa 70, if I remember right. Nandun pa silang titinda sa palengke. Si Mang Rizal, 68. Ganun ba talaga ang natin? Hindi ba pwedeng pag-isipan natin yung mga nakakatanda nating mga mamamayan na pagdating mo sa isang edad, dapat relaxing ka na? Hindi sila maganda ang buhay. Kasi yan, inabutan nila 40 years ago.
Nung 40 years ago, nag-EDSA 1. Si 76 minus 40 is 36 years old. Si Aling Marlica. 30 anyos naman itong si Aling Cathy. At itong si Rizal, 68, ano siya, minus 40, 28 siya. 40 years have passed, ayan pa rin sila nagtatrabaho. It has to improve. We have to do something about it. And electing officials na every 3 years, walang mangyayari sa atin. Because the brand of politics in this country is that brand na pulling us down altogether. Sila lang ang tataas, hindi tayo. We have to do something about it. Hindi pwedeng gagamitin nila yung batas natin, yung konstitusyon natin para takutin tayo, para supilin tayo. Hindi pwede. Kaya nga ang sinasabi ko, one day the Filipinos will have to rise up. Some afraid, some ready to die. But one way or another, we better unite as a country para tapusin na natin to so that we can bring this country forward. Okay. Cebuana, gayud ako. Gandang hapon. Suset Tanaka, watching from Hong Kong po. Beatrice Prudente, hello. Suset, okay. Watching from Hong Kong. Okay. Beatrice Prudente, hello. Marian Simbara Cruz, good morning. Becky, FGF Taiwan, hello sir. Kamusta na Becky? Love you. Lighthouse Skipper, thank you. Edwin Bagsit, God bless Kadado. Edwin, thank you. Dami ako moderator para walang Nasaan yung mga troll? Hello, Captain Dado, sabi ni from Mountain Province, no? Mas Salvador, thank you. Lou Sande, thank you. Cebuano Gayud, ako, shout out sir, watching from Singapore, thank you. Thank you from Singapore. Si Cebuana Gayud ako. My love of FGF. Good afternoon, General. Thank you, my love. God bless you. Happy anniversary. Mary Ann Simbra Cruz, watching from London. Thank you. Riel. Mayong hapon, happy anniversary. Thank you, Riel. Thank you. Okay, Rosalinda Rivera, thank you for the hearts. Mark Angelo Reyes, good day sir, thank you. Agnes MTBI sir, watching from Hong Kong, thank you Agnes, thank you. Erlinda Flores, hello po sir, salute to you po at kamusta po kayo? Okay pa, may puso pa. Tumitibok pa. Okay. Bessie FGF UK, magandang araw po sir, watching from UK. Thank you. Charlie, hello po sir, musta, mabuhay from Team Canada. Neon Color, ginana ako sir, nakita ko na naman kayo. Thank you Neon. Thank you Neon. Okay, Alfredo Moreno, magandang hapon sir, shout out from Caguait, Surigao del Sur. Connie, thank you kamusta sa mga taga Surigao del Sur. Connie Collado, hello sir. Muna ako. Merong kasi mulberry itong iniinom ko na wolfberry. Now, kita ba? Yun, May lumulutang. Kapalaka. Ayun ko kung ano ito lumulutang na. Masarap man, matamis. Nakakatulong tatanggalin daw yung bara ng puso ko Siguro ilang tonelada inumin ko niyan. Connie Collado, thank you. Tariray. Tariray. Aga naman itong troll na ito. Okay ka Tariray, baka tumanda ka Huwag masyadong suplada. Tariray talaga, masanto Eleamboy, good afternoon po sir, Captain Dado, kamusta na po? Angat nyo sir. Papaschedule pa ako, nag-iipon ako ng para sa Gusto ko kasi pagka-angiogram, diretso na akong angioplasty. Ang tansya ko dyan, mga 4, 5, ganun na stent.
Yan, kung kakayanin na ano, kakainis, paano masasabihin yan? Mamaya, pagka-vlog ko ulit, magbablog ulit ako. Tatawagin ko lang yung tumawag kanina, baka importante. So, yun yung ano ko. Explain ko sa inyo bakit. Proby Uchida, hello po Sir Dado, watching from Japan. Mary Santos, good afternoon sir, FGF Hong Kong. Thank you, Mary Santos, no? Thank you. Ubo si Mami, Remedios. Remedios Esquioa. Tama ba? Sorry ha. Look up Dado watching